Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Political Outlook. Pahayag ito ni suspended Senate Sergeant at Arms General Mau Aplasca. Palaban siya, hindi siya basta-basta nagpapatalo. Sabi niya, "We are preparing the complete video because what they did," meaning DILG, NBI, what they did is they spliced the video and they just selected the clips that support their narrative. So ito po, battle of narratives. Hindi ko pa napanood yung video na pinalabas ng DILG, PNP o ang government. Pili-pili lang para maipalabas nila sa publiko na ang may kasalanan ang Senado. At salamat dahil ang katotohanan hindi mo talaga maitatago. Sa age of social media ngayon, hindi na magsilbi ka ng splice dahil ang daling i-counter. Basta nasa iyo ang katotohanan. Ang katotohanan sa nangyari is nandun yung the whole CCTV footage sa nangyari. Grabe ang mga script nila, no? Una, kaya daw nandun yung NBI sa GSIS dahil nag-request mismo ang GSIS General Manager ba yun, para daw bantayan yung mga paintings na nandun sa loob ng GSIS office. So, I don't know kung sinong maniwala. Basta ako, kalukuhan yun. NBI, babantayan ng GSIS painting? E di mag-hire kayo ng mga security guards. Bakit mga NBI operatives pa ang ilagay nyo dyan? Tapos, oras ng gabi, nandyan sila. Tapos mayroong nag-drill, may plano talaga sila. Sa opinion kito, may plano. Yung gabi na yon, I think May 13 is Miyerkules. Mabuti na lang at again, God's intervention. At napalitan yung dating Senate President, naglagay sila ng astig na Senate Sergeant at Arms pala, si General Aplasca. Mabuti at nandyan siya. Hindi siya nagpasindak. Umaga pa lang ng May 13, nakakatanggap na sila ng reports na may lulusob na armado sa Senado at kunin by all means si Bato. Kaya itong si Senator Amy, siya ang nag-post na sabi niya, according sa NBI, kasi may nahuling NBI, ang nag-utos daw ay ang Pangulo mismo. Kunin si Bato, arestuhin si Bato at all cost. Kahit sinong madadamay dyan, arestuhin. Gusto nila, yung nangyari kay Tatay Digong, ganon din ang gagawin nila kay Bato. Mas planchado lang nung kay Tatay Digong dahil in fairness, magaling si Torre. Very decisive si Torre. Yung group effort nila nung panahon ni Tatay Digong mas effective. Kaya yun, nadala nila sa Tatay Digong sa The Hague. Ito lang, naging palpak lang dahil sa I don't know. Wala na si Torre. Sinong pumalit kay Torre? Si Trillanes, si Matibag. O di palpak. Kaya dahil napalpak sila noong May 11 at all cost, sabi ni Senator Amy is kukunin nila si Bato. Kaya May 13 ng umaga, nandyan na yung report, naghahanda na ang Senate Security Forces. Kaya nung gabi na yon, March 13, yun na, nakakita na sila ng armado.
And to me, justified yung ginawa ni General Aplasca. Ganyan din ang gagawin ko. Ginagawa namin yan. Yung tagal kong na-assign sa Mindanao, tagal kong na-assign sa field, sa mga malalayong detachment. We need to have recon fire. Ang tawag namin, hindi warning shot. Recon fire. Kaya yung sundalo sa gabi, kung alanganin siya, bigla na lang magpapaputok. Kailang yung paputok niya, hindi paputok nga pataas, kundi directed doon sa ground. Kung saan yung hinihinala ng sundalo na gwardiya namin na may gumagapang, puputokan niya yan. Papapapapapap. Kung walang nag-respond, okay lang. Kami naman, nasanay na kami noon. Pag may pumutok, ganun lang kami, ready lang kami. Oh. But in most cases, yung mga ganun, recon by fire, naging effective. Lalo na yung mga madaling araw, pag alas 4 na, alas 3, alas 4, alas 5, yan ang mga delikadong oras sa mga detachments namin noon. Recon by fire. Kaya standard lang yon. Oh, may armado. Ibaba niya ang mga armas nyo. Ayaw ibaba. Di. Bang! Bang! Oh, yun. Respond din sila. Putukan. Oh. Pinapalabas ngayon, splice yung mga video na pinapalabas ng grupo ni DILG. Kasi, kung ano-anong rason na nagsasalita na rin nag-press conference sila Rimulya, Junbic, kung ano-anong sinasabi, kailang hindi ako naniniwala yung mga paliwanag niya. Mas naniniwala ako dito kay General Aplasca. At salamat at ilalabas nila yung buong video. At ang taong bayan ng humusga, sino ang nagsimula ng gulo. Yung nabasa kong post ng isang retired PMA general, sabi niya, kasalanan ng NBI, bakit hindi sila nag-coordinate? Kaya kung nag-coordinate lang sila, maiwasan yung putukan. Anong? This oras ng gabi, armado, nandyan ka. Anong purpose mo? O di, siyempre, kung akong nasa loob, ito, lulusubin si Bato, kukunin. Labanan, putukan. Kaya nangyari yung putukan. Salute to General Aplasca, laban lang. Bok, huwag kang patatalaw, nasa likod mo ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko diri sa gipatindog nga balay sa natabangan na og yero. So muna ni ang iyang pag-aatupan karon. Muna ni daan nagi sa lugan. Og karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Rangkap. Og karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga nakaatop na sila sa ilang bag-o nga balay. Salamat gud sa Ginoo kay naay nagtabang sa amo og sen
Mm. Karon nakapatindog na gyud mi sa among balay nga inaani karon kay ang among atop sa una kawayan lamang gyud. Og dili sad igo ang among kita nga kwarta kay kutob ra sa pagkaon. Daghan salamat. Oo, so wala mo igong ikapalit sa yero kaya ang inyong pangwarta taman ra sa pagkaon. Tama na gyud sa pagkaon among makita nga pangwarta. Daot unta nga mapadayon ni nga tabang para daghan pa ang matabangan kay naa pagdaghan nga kuan ang taog tabang nga mga tao. Salamat kayo. Salamat ka.